Ayan, gagawa tayo ng kagikit. Ito po ay manok. Actually, pwede rin yung isda, pero ang gusto ko ay manok. Na tinanggalan ko ng buto, tapos hiniwa-hiwa ko ng maliliit para maging hugis ganyan. Tapos, kailangan din natin ng maraming sibuyas at ahos. Medyo konti lang yung ahos kasi hindi ko alam na wala na palang ahos dito sa kusina. So, ayan. At dahil hirap na tayo kasi nagbibideo yung isa kong kamay, kaya kinamay ko na rin. At syempre, nagugas po tayo bago ko kinamay. Ayan na po yung sibuyas at ahos. Anyway, pwede po itong dagdagan ng iba't ibang ricado. Pero ito lang kasi ang gusto ko, sibuyas at saka ahos. Ayan. Antayin lang po natin na mag-brown konti bago natin isalang yung gagawin nating kagikit or pastel. At dahil nag-brown na yung sibuyas, yung lamas, isalang na natin itong ating boneless manok. Sa pagbili ng manok, guys, kung may plano kayong gumawa nito ng kagikit or pastel, sabihin lang ninyo na bibili ka ng manok para sa pastel o para kagikit. Kasi alam na nila yan paano i-cutting. Iba't iba kasi ang cutting. Kung adobo, sabihin mo rin na para sa adobo. Kung para panghalo sa mga bihon or pansit, sabihin mo rin na panghalo sa pansit or bihon. Ayan, may iba't ibang cutting po sila, guys. Kung gusto mo naman pang paklans, kung gagawa ka ng paklans, pwede rin yan i-cut yung manok ng, pwede kang magsabi ng 15 pieces cut or 12 pieces cut. Ganyan, depende sa iyo. Ayan, dagdagan natin ng mantika kasi na-short yung estimated ko. And sa paggawa ng kagikit, kailangan din natin ng maraming mantika. At lagyan natin ng toyo at konting asin para pampalasa. Yan. Ito po yung nagpapalasa, itong toyo. Ito guys, yung mga anak ko kasi mahirap silang pakainin kasi bawat isa sa kanila may kanya-kanyang nire-request na ulam. Pero pagdating dito sa kagikit or pag ginagawan ko sila nito, dito po sila nagkakasundo. Kaya pag kakain na yan sila, mabilisan na lang din. Ayan, di na ako mag-iisip kung ano na naman next na ipapaulam ko sa kanila. Actually, pwede rin ito lagyan ng chili powder pero dahil bata ang priority ko, kaya hindi na lang. Ayan. Diba? Nag-brown na siya. Halu-haluin lang natin. Ang hirap magluto ng kabilang kamay mo ay humahawak ng cellphone. Kailangan maingat ka talaga. Ayan. Maya't maya luto na ito siya, guys. Madali lang gumawa ng kagikit. Ayan. May ulam na sila mamaya at hindi na ako mag-iisip kung ano na naman ang ipapaulam ko sa kanila sa next na pagkain nila. And guys, pwede rin kayong maglagay ng seasoning para lalong sumarap. At pwede rin naman po na hindi na kayo maglagay nito. Depende po sa panlasa niyo. Kasi ako gumagamit talaga ako nito. Ayan. Luto na po ang ating masarap na kagikit. Kagikit po ang tawag sa kanya pagka hindi pa siya nalagay sa kanin. Pero pag nalagay na yan sa kanin, pastil na ang tawag sa kanya. Kung bakit, hindi ko rin alam. So, patayin na natin, guys. Ayan. Antayin natin siyang lumamig bago natin isalang sa Tupperware. Abutin ito ng 1 week. Hindi siya masisira as long as wag mo lang hawakan sa kamay mo. Kada kuha mo, sandukin mo na lang, di kaya kutsarain mo na lang para tumagal. Ready to serve para sa mga batang pihikan sa ulam. Ito po yung paborito nila. Kahit wala na silang ibang ulam, basta meron lang nito, sapat na sa kanila. At nakadalawang dagdag ang batang daging gutom.